Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong makakasama ngayong umaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos na nagmula sa DFC Balagtas sa pangunguna ng Pastor Efraim Nieto. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong tunay na pagbabago kasama si Jesucristo na matatagpuan po natin at mababasa natin sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang 24 po. Ako po ang babasahin ko po, mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahiyan, wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Sa 20 po, hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Pang 24 po, at ang dapat ninyong isuot ay bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Purihin po ang salita ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa umagang ito at binigyan niyo po kami muli ng pribilehiyong mapag-aralan ang iyong mga salita. At salamat din po, Panginoong Jesus, na ginising niyo po kami sa umagang ito upang kayo po ay maparangalan, upang kayo po ang unahin namin sa aming buhay, sa pag-uumpisa ng aming gagawin sa araw nito. Kaya sa inang pinagkakatiwala ang aming pag-aaral ang mga salita mo, nawa yung mga nais mo lamang po na maihayag, yung maisambit sa aking mga labi. Salamat po sa pagkakataong ito. In Jesus' name, Amen. Salamat po, mga kapatid, na tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito na pinamagatan ko pong tunay na pagbabago kasama si Kristo, si Jesucristo. Ano po ba ang explanation ni Pablo sa atin about sa pagbabago? Tulad po ng ating binasa, tayo daw po ay nanggaling sa hindi mananampalataya. Amen. Ito po ay paghahambing at walang kabuluhang buhay ng mga hindi mananampalataya at versus sa nabagong buhay na mga Kristiyano. Hinihimok ni Apostol Pablo na ang mananampalataya na hubarin na ang kanilang makasalanang gawa at baguhin ang kanilang pag-iisip at magbihis ng bagong pagkatao na nilikha sa katwiran na nagpapakita ng wangis ng Diyos. Amen? Ito po ang nais ipaabot sa atin ni Apostol Pablo kung ano yung dapat nating gawin tungo sa tunay na pagbabago. Amen? Sabi nga po diyan sa verse 17 hanggang 19, the old life describe the non-Christian life. Yung pong dating buhay natin. Dinidescribe po dito yung dati po nating pamumuhay nung hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon. At sabi naman din po sa verse 20 hanggang verse 21 po, the new life. Ang sabi po dito, bagong buhay. The old way is not what was learned in Christ. Ibig po sabihin dito, yung tayo pong binago na ng ating Panginoong Jesus ay hindi na po tayo dapat mamuhay sa nakaraan, kundi mamuhay na po tayo sa bagong katuro na natutunan natin sa ating Panginoon. Yun po ang sinabi dito. Emphasizing the believers have heard and been taught the truth in Jesus. Yung pagbabagong binigay sa atin ni Jesucristo, yung katotohanan. Amen?
tinuturo po dito kung paano tayo magbago. Ang sabi din po dito sa verse 22 hanggang 24, the transformation, bagong anyo, put off the old self, alisin ang lumang pagkatao. Amen? Yan po ang sabi dito sa verse na sa chapter 4 verse 17 hanggang sa 24 po. Yan po ang explanation ng nais ipaabot sa atin ng Apostol Pablo kung paano po tayo magbagong buhay. Amen? Kasama ang ating Panginoong Jesus. In-explain po ng verses na yung pagtalikod sa dating pamumuhay na nasira ng paglilinlang ng pagnanasa ng sanlibutan. Sabi din po, be renewed in the spirit of your mind. Baguhin daw po natin ang espiritong hindi magandang pag-iisip. A call to spiritual transformation, changing your thinking, isa pang panawagan sa spiritual na pagbabagong anyo ng pag-iisip. Yun po yung pinapahawatig po dito o ipinaaabot sa atin Apostol Pablo na ipagpatuloy na po natin yung pagbabagong buhay o pagbabagong pamumuhay tungo kasama ang ating Panginoong Jesus. Kasi po, binago na po niya tayo. Amen? Sabi nga po, put on the new self, clothe yourself with new identity. Bihisan daw po natin yung ating sarili ng bagong pagkatao created by God, na gawa ng ating Panginoong Jesus. In true righteousness and holiness, in tunay na katotohanan at kabanalan. Pinapaalam po sa atin dito tinuturo po sa atin dito ni Apostol Pablo na huwag na tayong mamuhay ng tulad ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Dahil tayo pong lahat ay nakakilala na sa Diyos, at kung hindi pa man po tayo nakakakilala ng lubusan sa Diyos, pag-aralan po natin ang mga salita niya at doon po unting-unting mababago ang ating buhay. Amen? Sabi nga po, huwag na tayong mamuhay ng tulad ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, sa nagdidilim na isip at makasariling hangarin. Bagkus daw po matutuhang ipamuhay yung tulad ng kay Hesukristo, alisin ang nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Amen? Hayaan daw pong gabayan tayo ng banal na Espiritu yung ating buhay. Buhay na kalulugod sa Diyos, yung malinis at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Amen? Huwag po natin sayangin, mga kapatid, yung ating bagong buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi nga po, di po ba, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Sabi po diyan, kaya baguhin na po natin, ipagpatuloy po natin, mga kapatid, ang nasimulan natin na pagbabagong buhay upang tayo po ay magtagumpay. Sabi po diyan, layuan na natin ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Ano po ba yung mga bagay-bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoong Jesus? Yung pong mga kasalanan na binabalik-balikan po natin. Yung pong luma nating pagkatao na hindi pa po natin maiwan-iwan, na binabalik-balikan pa po natin. Kaya hindi po tayo makapausad patungo sa nais nating tunay na pagbabago. Sabi po, itanim natin ang salita ng Diyos sa pinakamatabang parte ng ating puso o ng ating buhay. Diligin po natin ang mga salita ng Panginoon, ang ating puso, ang ating isip, upang tayo po ay makapag-continue na maglingkod sa Panginoon at magbagong buhay. Huwag mamuhay ng malayo sa Diyos. Amen? Kasi po pag not connected tayo sa Panginoon, madali po tayong matukso, madali po tayong makagawa ng kasalanan. Kasi po, hindi po tayo nakakonect sa Panginoon. Lagi po tayong magpakonect sa Espiritong Banal ng Panginoon upang tayo po ay patuloy na matanggap natin yung tunay na pagbabago tungo sa ating buhay Kristiyano. Amen? Kaya yan po ang mga tinuturo po dito ni Apostol Pablo, na lagi nating isuot
yung bagong pagkatao na nilikha ni Jesus sa ating buhay. Ano po ba yun? Yung mga salita po ng Panginoon na tinanim na po sa atin, lagi po natin yung ipamuhay, lagi daw po nating isuot like an armor sa ating buhay. Kaya dumaan man po tayo sa pagsumo, dumaan po man tayo sa tukso, tayo po ay makakalaban o tayo po ay may sanggalang para hindi po tayo bumalik sa maling pamumuhay natin. Always focus on the new way of life. Lagi daw po tayong mag-focus sa bagong buhay natin, relying on the power of God's Spirit. Lagi daw po tayong mag-rely sa power ng God's Spirit to renew then from the inside and out. Para po mabago yung ating loob at labas ng ating pamumuhay. Amen? Lagi daw po nating itanim sa ating isip na dapat na nating iwanan yung mga maling pamumuhay natin dahil tayo po ay binago na ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po dito sa Roma, sabi po dyan, sa Roma 6 po, chapter 6 verse 6 po, ang sabi po dyan, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen? Yun po, alam natin na yung dati nating pagkatao ay napako na kasama ni Kristo. Yun po yung sinakripisyo ng ating Panginoong Jesus upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang malayo tayo sa kasalanan at maligtas sa kasalanan sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. Niligtas tayo ng ating Panginoon yung pagkamatay niya sa krus. Yun po ay upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Kaya wag po natin mga kapatid sayangin yung isinakripisyong buhay ng ating Panginoong Hesus para tayo ay magkaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa. Sabi din po sa Roma 8:8 po, hindi po, 8:9 po, ang sabi po dito, dito po sa 8:8, sabi po sa Roma 8:8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Hindi po nalulugod ang Diyos sa gawa ng masama. At sabi po sa 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, sa katunayan naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So, ibig sabihin daw po dito, kung tayo daw po ay patuloy na gumagawa ng kahalayan, patuloy na gumagawa ng kasalanan, hindi daw po tayo kay Kristo Jesus. Kung tayo raw po ay pinanahanahanan ng salita ng Diyos o tinanggap na po natin yung banal na Espiritu ng Panginoong Hesukristo, tayo daw po ay hindi na dapat mamuhay sa masamang pamumuhay. Amen? Katunayan, naninirahan na daw sa atin ang banal na Espiritu, kaya dapat lang po ipamuhay natin yung katulad ng sa Panginoong Jesus. Amen? Di po ba sabi nga po, pag tayo po ay nasa Panginoon na kailangan, dahil tayo daw po ay kawangis ng ating Panginoon, nung tayo ay kanyang iniligtas sa kasalanan, di po ba inano po tayo, nagpakahirap po ang ating Panginoong Hesus para tayo lamang po ay maligtas sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ini-encourage po tayo ni Apostol Pablo na mamuhay na po tayo ng naaayon sa nais ng Panginoon. Mamuhay na po tayo sa tamang daan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sa bawat umaga po na pagkakataon na binibigay sa atin ng ating Panginoon na kalakasan, gamitin daw po natin sa tama. Lagi po natin hingin yung paggabay ng banal na Espiritu sa ating buhay upang sa maghapon makaiwas po tayo sa kaaway o sa gawa ng kaaway sa kamunduhan. Kasi po napakadali po tayong mahikayat. Kasi po napakarami na pong mga
hindi kalugod-lugod na nangyayari sa ating sanlibutan. Amen po. Tulad nga po nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, yung mga nagsisinungaling, yung pong mga gumagawa ng kahalayan, yung pong mga nasa gobyerno, minsan po madali po tayong matukso. Kasi nga po, yun po ay tawag ng laman at tawag ng sanlibutan. Kaya tinuturo po dito, lagi po tayong lumayo sa mga kasalanan. Iwasan daw po natin yung mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoon. Lagi tayong kumonekta sa Panginoon. Lagi po tayong kumapit sa Panginoon. Kasi po kung tayo bibitaw sa Panginoon, madali po tayong matutokso sa dati nating buhay. Lalo po sa panahon ngayon, marami na pong bagay-bagay na parang dun mo maipopokus yung sarili mo. Parang dun mo po maipopokus yung buhay mo sa mundong iyong ginagalawan. Subalit kung tayo daw po ay nasa Panginoong Hesus na, ipagpatuloy na daw po natin yung pamumuhay na matuwid, yung pamumuhay na holiness, dahil po dun po ay mapagtatagumpayan natin ang bawat araw na dadaan sa buhay natin. At pag natapos na po natin yung race ng ating takbuhin para sa Panginoon dito sa mundo, pagharap po natin sa Panginoon, tayo po ay tatanggapin ng ating Panginoon na yayakapin, kasi tayo po ay tunay na sumampalataya at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya mga kapatid, wag po tayong manghihina o tatalikod sa ating Panginoon kung sa mga pagsubok lamang, kung sa mga tawag ng kamunduhan. Kasi po, binago na po tayo ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po, binago na tayo. Balutin na daw po natin ang ating katawan, dahil ito po ay ang katawan po natin ay templo ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat lamang po ito'y malinis, kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. Kasi po ito po ay pinananahanan na ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Siya po yung ating tagapagligtas. Siya po yung nagtiis upang tayo ay maligtas sa kasalanan. Upang tayo ay magbago at mapagbago. Siya po ay namatay ng dahil sa atin. Binili niya po tayo ng kanyang dugo, ng kanyang dugo para po tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag po natin yung sayangin na binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tayo makapagbago nung siya po ay tinanggap natin sa ating buhay. At kung hindi pa po natin natatanggap ng lubusan ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, yung pong makakapakinig dito at makakapanood na hindi pa po lubusang tinatanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, tanggapin niyo po ang Panginoong Hesus sa inyong buhay, ang kanyang mga salita. Dito po, tayo po ay maliligtas, tayo po ay magkakaroon ng bagong pamumuhay, bagong buhay, at tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, salamat sa mga salita ng Panginoon na ito po ay nagiging daan upang tayo ay tunay na manampalataya na ang Diyos na buhay ay kikilos sa atin kung siya po ang ating uunahin sa ating buhay at kung siya po yung lagi nating tatawagan. Sa bawat may mga karamdaman, manalangin po tayo. Lagi pong mapagmahal ang Panginoon natin. Lagi po siyang nagpapatawad. Lagi po siyang nagpapagaling. Basta lamang po tunay yung ating pananampalataya sa Panginoon. Yung na itanim na pong salita ng Panginoon sa atin, wag na po nating hayaang ito ay malayo at maagaw ng kaaway sa ating buhay. Layuan na po natin yung mga bagay na nakakasira sa ating buhay pananampalataya. Layuan na po natin yung mga bagay na nakakapagpalugmok sa atin, yung mga problema na doon po laging doon natin itinutuon yung ating pag-iisip. Wag po mga kapatid.
Kung dumaraan tayo sa problema, ipagkatiwala lamang po natin sa Panginoon. Kasi po, siya po yung nangako sa atin na tayo, kung tayo po ay susunod at tunay na mananampalataya sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Siya po ang great provider natin. Siya po ang great healer natin. Siya po yung great na Diyos na mapagpatawad sa atin. Kaya mga kapatid, alam po natin kung sino yung dapat natin tawagan, yung tunay na Diyos na alam natin na gagawa at kikilo sa ating buhay. Kaya mga kapatid, wag na po natin balikan kung tayo po ay naturuan na ng mga salita ng Panginoon. Ipamuhay na po natin, wag na po natin balik-balikan yung nakaraan sa ating buhay. Focus on the new life na ibinigay sa atin ng power of the Holy Spirit. Lagi po lang nating tawagan ang ating Panginoon. Lagi lang po natin siya yung unahin sa buhay natin at tayo pagpapalain. Kung tayo po ay naglilingkod ng tunay sa Panginoon, hindi po tayo malulugi, hindi po tayo masasayang, hindi po masasayang ang ating buhay kasi po lagi po tayo may pag-asa sa Panginoon. Amen? Lagi po tayong manalangin, lagi po nating isang guni sa Panginoon ang bagay-bagay na nais nating gawin dahil siya po ang pag-asa natin. Siya po ang katugunan ng ating pananalangin. Kaya mga kapatid, ito po yung tinuturo sa atin dito sa salitang ating pinag-aralan, yung tayo po ay mamuhay na ng mabuti at kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag po tayong tumalikod. Huwag po tayong bumitaw sa Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa bawat nakinig at makikinig pa po. At salamat din po sa banal na Espiritu na kasama natin sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa aming pinag-aralang mga salita mo na kung paano namin iwasan ang bawat mga pagkakamali sa aming buhay. Kung paano dapat kaming magbihis ng bagong pagkatao na mula sa iyo, O Lord. Salamat din po, Lord, na binibigyan mo kami ng wisdom, Lord, na ikaw lamang ang Diyos na magbibigay sa amin ng lahat ng aming kailangan. Kaya sa iyo namin lahat sinasangguni, magmula sa umagang hito hanggang sa gumabing muli. Ikaw po ang guide sa amin, ikaw po ang magbigay ng pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa bawat papasok sa eskwela, sa trabaho, ano man po ang aming gagawin, ano man po yung aming tatahakin sa maghapong ito. Nawa, Lord, ikaw ang aming kasama. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, sa iyo namin lahat pinagkakatiwala at ipinagpapasalamat ang aming buhay at ang araw na ito. Sa iyo po ang papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa lahat. Magandang umaga po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus sa bawat gagawin natin sa maghapong ito. Bless you po.